Gusto mo bang mapadala ng pera na mabilis at secure mula sa SCC Bank papunta sa local bank account dito sa Saudi? Baka pambayad sa kaibigan o ililipat sa Al-Raji o SNB account mo o kaya pambayad sa landlord o supplier. Ipapakita ko sa inyo kung paano step by step gamit ang SCC Bank. Kung first time mong gawin ito or gusto mong maging sure sa bawat step, perfect itong guide na ito para sa iyo. Bago natin buksan ang application, ayusin muna natin ang mga kailangan para smooth sailing ang transfer at iwas mali. Una, kailangan mo ng STC Pay or STC Bank application sa phone mo. Naka-login at updated sa latest version. I-check mo sa App Store o di kaya sa Play Store kung may update. Mas maganda kung latest kasi laging may security updates ang mga bank applications. Take note guys, kung ang application mo ay branded bilang STC Pay or STC Bank, pareho lang ang proseso na ituturo ko dito. Second, i-check ang balance mo. Dapat may sapat kang laman para ipapadala mo ang amount plus maliit na fee. Mura lang naman ang fee pero babanggitin natin mamaya. Then yung third guys, pinakamahalaga. Kailangan mo ang details ng taong pagbibigyan mo ng pera. Tinatawag na beneficiary. So dalawang bagay ang kailangan. Ang buong pangalan nila or eksaktong spelling na kapareho sa bank account nila. At saka yung IBAN number. Ito yung international bank account number nila sa Saudi. Ito ay nagsisimula sa SA at mahaba-haba. Isang mahalagang tip guys. Ipa-text o ipa-WhatsApp mo sa kanila ang IBAN para ma-copy-paste mo na lang sa apps. Huwag i-type manually kasi kahit isang maling karakter, pwede na magkaka-error at mapupunta sa maling account. Optional pero helpful din na alam mo kung ano ang bank nila. Usually, nadidetect na ng app yun pero maganda pa rin na sure. Okay, recap. Kailangan natin ng updated application, enough balance, at saka full name and IBAN ng beneficiary. Okay, so ready ka na? Tara, open na natin yung app. Alright, ito na yung actual na steps. Sabayan mo ako habang ginagawa mo to sa phone mo. Open mo ang STC Bank application mo tapos mag-login gamit ang passcode, fingerprint, or Face ID. Pag nasa home screen ka na, makikita mo ang balance mo at ang mga icon. Hanapin mo ang transfer. Then sa transfer option, hanapin mo ang local bank transfer. Kapag nakita mo na, itap mo lang ito. Sa susunod na screen, tatanungin ka kung gusto mo mag-transfer sa dati mo ng beneficiary or magdagdag ng bago. Since first time mo ito, tap Add New Beneficiary. Then sa beneficiary type, piliin ang local bank beneficiary. So ilagay mo na ngayon yung mga details na ihinanda mo kanina. Okay? O na yung IBAN. Itap ang IBAN field, pumunta sa messages. Maaaring magtataka ko bakit tayo pupunta sa messages. Okay? Base doon sa tip kong binigay kanina, na kailangan mong ipa-text o ipa-WhatsApp mo sa kanila ang IBAN para ma-copy-paste mo na lang sa application. Huwag i-type manually kasi kahit isang maliit na karakter o maling karakter, pwede nang magka-error at mapunta sa maling account. Okay? So, nakuha nyo na guys yung point ko. Okay? So, kailangan natin pumunta sa messages. Itong sa akin, pinapasa ko sa Messenger. Okay? So, punta tayo sa Messenger o kaya sa WhatsApp guys kung sa WhatsApp nyo pinapasa. Okay? So, dito, pumunta ako sa Messenger. Then, pag na-locate nyo yung IBAN guys, i-long press nyo lang. Tapos, pindutin niyo yung copy. Okay? Then, balik tayo sa application at i-paste. Okay? Katulad ng sasabi ko, huwag i-type manually. The application will auto-format it. Basta make sure na tama ang SA, then followed by the number. Then once ma-paste mo na guys, automatic na lalabas ang pangalan ng bangko. Okay? So, i-double check mo na lang kung tama ba yung sinasabi ng kaibigan mong bank niya doon sa nag-appear dito. Then next guys, full name. Okay? I-type ng maingat. Kailangan tugma sa bank account record nila. Then sunod guys, yung nickname. Although it's optional, pwede mong lagyan ng alias gaya ng landlord o di kaya kuya or James. Para next time, madali mo na silang hanapin. Okay? Then ang susunod guys is relationship to beneficiary. Okay? Pili ka lang guys kung personal, relative and friends, household, business and employee. Depende sa relasyon mo.
Then, i-check natin yung box guys for the terms and condition. Then, kapag complete na ang details, i-double check mo lahat. Tama ba yung spelling? Sakto ba ang IBAN? Okay? Then, tap add beneficiary. Then, tap confirm. Usually, nagme-message ng OTP ang application para i-confirm ang pagdagdag ng beneficiary. Okay? Tatawagan tayo guys ni STC Bank to confirm the transaction. Okay? Sundan lang natin ang instruction para ma-approve. Kapag nakasave na ang beneficiary, pwede ka na magpadala. Okay? I-tap lang ang transfer money. I-type lang ang exact amount in real na gusto mo i-transfer. Make sure guys na mayroon kang sapat na pondo para tustusan ang transaction ginawa mo. Ang sunod guys, purpose of transfer. So required ito. May drop-down lists katulad ng personal, relative and friends, household, business and employee. Pili ka lang ng swak sa rason mo. Next guys is notes. Optional field lang ito. Pero pwede mong lagyan ng notes gaya ng bayad sa ulam or July rent. Ikaw nang bahala. Pwede rin hindi. Pindutin ang continue. Dito naka-highlight yung note na quick transfer. Ibig sabihin, instant yung pagpasok ng pera mula STC Bank papuntang local banks. Then, i-check natin yung box for the terms and condition. Then, pindutin yung submit. Then, dito guys, sa transfer summary, kailangan mong reviewin guys. I-check mo kung tama ba yung beneficiary mo, kung tama yung pera, at kung tama yung bangko, okay? Kung i-scroll down mo dyan guys sa pinakababa, makikita mo dyan guys yung charge, okay? May bayad po ang paglipat ng pera mula STC Bank papunta sa any local banks ng Saudi Arabia. Pag ang ipapadala mo 500 below, magkakaroon siya guys ng fee o bayad na 50 halala or 0.5 real, okay? At saka may tax guys na 0.08, okay? So hindi naman kalakihan guys, so okay na rin. Kung okay lahat ang detalye, okay, itap lang natin guys yung continue. Magbibigay ulit guys STC Pay ng OTP o one-time password para i-verify ang ating phone number at para na rin sa security ng ating account. Okay, kuhanin lang natin guys, itap natin at i-enter natin dito. So ayan, makikita mo na ang resibo sa screen. Ibig sabihin, success ang transaction mo. Kakatanggap ka rin ng SMS at application notification. Okay, dapat within seconds ay nasa account na nila yung pera. So, pero minsan, may konting delay kung may network issue. Sabihin mo na lang doon sa beneficiary na naipadala mo na at ipacheck sa kanila ang pera doon sa bangko nila. Pwede mo rin balikan ang transaction history sa application kung kailangan mo ng resibo or proof of payment. Paano kung mali ang IBAN na na-type mo? Okay? Kung agad mong napansin, tumawag agad sa STC Bank or STC Pay Support, okay? At 800-118-0008 within Saudi Arabia. Kapag invalid ang IBAN, usually nag-fail ang transfer at babalik ang pera. Pero kung valid IBAN siya ng ibang tao, mahirap na itong mabawi. Kaya, copy-paste always. Katulad ng sinasabi ko, copy-paste always. Paano kung pending pa rin ang transfer, okay? Bibihirang mangyari ito guys, pero possible kung may network delay. Maghintay lang na ilang minuto, kung matagal na, contact mo kaagad ang support. May limit ba ang pagpapadala? Yes, sa STC Pay Wallet may monthly top-up limit na 20,000 real sa isang buwan. Kapag naabot mo na ito, hindi ka na makakapagpapadala pa. Pero kung naka-STC Bank ka na, upgraded, iba ang limits, kaya check mo agad sa application mo doon sa account mo. For any other issues, contact support agad para safe. Kung nakatulong ang video na ito sa iyo, please like mo naman at mag-subscribe ka na rin para sa iba pang simple and helpful na guides gaya nito. May tanong ka pa ba? O may tips ka na gusto natin i-share? I-comment mo lang sa ibaba. Binabasa ko lahat at handa akong tumulong. So ayun, kompletong gabay kung paano magpapadala ng pera mula STC Pay or STC Bank papunta sa kahit anong local bank dito sa Saudi Arabia. Simple lang talaga. Basta handa ka na, basta handa ka. Copy-paste mo na yung tamang IBAN at double check bago i-confirm. Mabilis, secure at walang hassle. So maraming salamat sa panonood at magkita tayo sa susunod na video.